Yung Bible. Kaya ang isang tao, individual, nagbabayad ka ng buwis kasi mayroon dito nakalagay. Sabi ni Pablo, bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalang niiran ay tinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan, lumalaban sa mga tinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Yes. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit unang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Hindi po bang huwag matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at papurihan kanila. 4. Sila'y mga lingkod ng Diyos, bubuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. 5. Kaya dapat kayong pasakot, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa inyong matwid. Dahil iyon ang matwid. 6. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Yan. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay lingkod ng Diyos at sila'y namamahala sa mga bagay nito. 7. Ibigay ninyo sa bawat isang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinaukulang pamahalaan na nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Yan. Obligado tayong magbayad talaga ng buwis. Hindi pa ako kumikita sa Facebook o ano social media. Kaya pinadalan ako ng preliminary notice, nagpunta ako dito kasi nakalagay naman doon, mag-comply ka. Ngayon, pag hindi ka nagpunta, hindi ka nag-comply, pwede ka nilang ipakulong, masupkena ka. Yun na nakalagay doon eh. Kaya nagpunta ako kasi libreng oras ko. At yun naman, napatunayan doon sa record, hindi pa ako obligado. Sa ngayon kasi year 2022-23 ang tinutukoy na, eh samantalang December 2024 pa ako nagsimula. Ito yung notice, preliminary notice, Bureau of Internal Revenue Region number 6 Manila, Revenue District Office number 29, Tondo, San Nicolas. Yan, dito kami nasasakop kasi Tondo kami. Kaya nandito ko ngayon, ito hawak ko. At sinabit ko naman yung kinakailangan isabit kong papel. Praise the Lord. Yan, mabubura na ito. Kasi nagpa-register pa lang ako dito sa BIR na once na kikita na ako sa social media, magbabayad ako ng fees. Kaso wala pa ako kinikita kahit sikuntulit eh. Kaya lang ako nagpa-register kasi na-excite ako, sinabi ng Facebook kung babayaran na raw ako. Yun pala, obligado ka pala magpa-register sa social media pag sinabi monetization. Kaso wala pang pera, wala pang money. Ayun, sabi niya rito, dear sir, record of the show that you have failed to file the required annual income tax return, close parenthesis, 1701, 1703, 1702, for the year taxable year 2023, 2022, 2023. Wala pa ako dyan kasi yung register ko is December 2024 pa lang. Ngayon 2025 pa lang tayo ngayon, hindi wala pa. Alam ko naman na nung naging empleyado ko na sa private sector, yearly nagbabayad talaga ako ng fees. Obligasyon ko yan. Kaya taon-taon nagpapail ako ng ITR at iba yan na masunurin ako sa batas.
Kasi sabi nga ni Pablo, dapat tayo pasok sa pamahalaan, magbayad tayo ng buwis. Naalala niyo pa si Jesus? O nagbayad din siya ng buwis nung araw. O, nung tinanong kung karapat dapat bang magbayad ng buwis, sabi niya, oo, ibigay ang kay Cesar. O, sino Cesar? Yung pamahalaan. Kaya, panahon pala ni Jesus, meron tax at meron naman tax collector noon na mandurugas na si Matias sa Biblia. At saka si, ano bang pangalan yung isa na manluloko rin sa tax. Si Nicodemo. Yung pandak umakyat sa isang puno para makita ni Jesus. Sabi ni Jesus, ay halika nga di ka punta tayo sa bahay. Yung pala tax collector siya. Si Sakeo pala, ito. Tingnan niyo, babasahin ko. Chapter 19 ng Lucas. Verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad-lakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nangangalang Sakeo. Yes. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak, maliit lang. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. 4, kaya patakbo siyang nagpauna, umakyat sa isang puno na sikomoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. 5, pagdating ni Jesus sa daan, siya pinangala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumulong ngayon sa bahay mo. 6, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Hindi kanila, makasalanan daw si Sakeo. 18, tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dupa ang kalahati ng aking ari-arian. At ako'y may inadayang sinuman. 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. 9, sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan dumating ngayon sa sambayan nito. Di pirin ni Abraham ang taong ito. Diyos, sapagkat naparito ang anak ng tao upang anak niligtas ang naligaw. Itong si Sakeo po, taxpayer ito. Mandaraya. Siyempre, di mo naman may tatago kay Jesus ang pandaraya mo. Kaya, tinawag niya. Ginawa ni Sakeo, inunahan niya si Jesus. Isosoli ko po, sabi niya. Kaya, wala talagang may tago sa Panginoon pag hindi ka nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Kaya nung magsimula ng maging empleyado po ako, nagbayad na po ako talaga ng buwis. At dahil of 20, nakapag-employed na ako, nagbabayad na ako ng buwis sa biyaya. Kasi obligasyon mo yun. Ultimo sweldo, commission, Christmas bonus, taxable lahat yun. Pinabayaran lahat. Walang ligtas sa bayaran. Kaya ako, nagpunta rito to comply doon sa pinadala sa aking sulat. Yung pala, ang tanong ko lang dito meron naman silang record kung kailan ako na-register. Yan naman sila sa kanilang data nila. Bakit kailangan, hindi lang ako, ang dami namin pinadala ng sulat. Yun, mag-comply ka lang, hindi mo requirement na kailangan nila, sasabihin mo. Sabi pa sa babae, di na ba ako makukulong yan? Natawa siya sa akin. Yan, natawa yan. Kasi meron ako nabasa pag hindi ka nag-comply. Yes, makukulong ka. Ito, sabi niya rito, anak ko lang. In addition to the penalties provided by law convicted thereof, the punishment by fine not less than 10,000. Magbabayad ka ba ng 10,000? Fine. Pag hindi ka lang nag-comply.
At ano pa? Else suffering person with Israel of not less than 1 year, but not more than 10 years. Kaya sabi ko sa babae, akala ko kukulong mo na ako rito. Natawa siya. Kailangan lang. Meron pa, who willingly fail to pay such tax. Meron pa, bayaran ko tax, wala pa naman ako kinikita pera. Pero basta kumita ako ng pera, magbabayad ako, bigasin ko yan. Nakalagay pa rito, Section 255, failure to file returns supply correct and accurate information. Pay tax withhold, and remit tax, and refund excess taxes withheld. O compensation, yung kumikita ka raw, eh wala pa namang kinikita eh. Yun ang ano ko, 2022, 2023 to. Eh, 2024 pa lang ako nagpa-register muli nung December lang. Hindi malayo pa. At least na nalaman ko yung kababa. Yung natin masabi yun. Kaya sabi mo nga, wala nga trabaho ko. Okay, ganito na lang ang kaibigan kay Jesus. Bagaman ito sa dito po ako sa biyaya kaya mo. Yan. Tapos na naman, pauwi na ako dito. Biyaya ro. Ito. Lahat dito, exit na kasi ito. Ngayon, bago tayo nag-exit, kaya nag-video muna ako. Okay? God bless us all. Magbayad bis. Pag hindi kayo magbayad, makukulong talaga kayo. Alam niyo po, magbayad po kayo kasi kailangan ng gobyerno ng pera para magpatayo ng iba't ibang project. Sige po. Bye-bye.